Maraming salamat. Ngayong gabi po ay ang ating topic ay coronary thrombosis o heart disease. Ano po? Alam natin na isa po sa pinakamahalaga na organ na nilikha ng ating Panginoon ay ang puso. So saglit natin tingnan ang isa sa mga pictures o anatomy po ng isang puso, no? At makikita natin dito sa may bandang kanan, ay narito ang parang namamatay na muscles ng ating pong heart. At dito po sa bandang itaas naman ng ating patay na muscle ay yung pong mga cholesterol na ito po ay kumbaga po ay naipon, So accumulation ng mga cholesterol. So mapapansin natin na meron dito sa may bandang kaliwa naman po yung ating coronary arteries, At kaya pagka yun ay nag-blockage po ng isang kumbaga po ay cholesterol, yung tinatawag nating plaque po, ay ito ay maaring mag-burst out, at kapag hindi po naagap ay magkakaroon po tayo ng heart attack, So ito po ang picture ng iba't ibang klase po, mga kapatid, ng kumbaga evolution ng ating puso. Sa bandang kaliwa ay ang ating healthy human heart. Pagkatapos po mapapansin natin, kung i-dissect natin yung ating arteries, ay nagkaroon po siya ng kakaunting plaque, o kumbaga po sa atin kumakapal po yung yung kasabi, kumbaga po ay mga cholesterol na naiwan. So dito po ay medyo parang nag-ruptures na po siya, Ito sa bandang ganito po ng ating arteries. At dito po may nabuo na pong dugo, Talagang na siya, sumabog na, nag-burst out na. At yun po, mga kapatid, ay dead heart na ito. Bakit ho, Sapagkat nag-burst out na yung arteries na hindi na nakaya. Kumbaga po sa isang PVC pipe, kapag po sobrang lakas po ng pressure, di ba? Yun ang dahil meron pong nakabara, yung pressure niya talagang matindi po, hindi makadaan po yung water, So, ang mangyayari po niyan, talaga pong may pressure, mahirap po talaga makontent yung tubig. So, ganoon din po ang ating puso. So, tingnan natin ang definitions. Ang coronary heart disease ay nadidevelop sa major blood vessel na nagsusupply ng dugo sa ating puso, oxygen at nutrient na kailangan po ng ating puso. Kaya pag ito'y na-damage dahil po sa iba't ibang mga factors na ating ipapakita, ang tawag natin dito ay multifactorial, Ibig sabihin ay marami pong mga factors kung bakit po nagkakaroon po ng sakit ang ating mga puso, and we are trying to zero in this thrombosis, At yung coronary disease. At sabi po ay dahil po sa mga cholesterol na nadideposit, nag-accumulate po doon sa ating mga arteries at nag-i-inflame ito, at kapag ito, mga kapatid, hindi nga nagapan, ay heart attack. Yun naman po ay talagang biglang pagkamatay. Ang thrombosis naman po ay formation ng clot, Kumbaga po within the blood vessel. So kumbaga po sa dugong namuo, mga kapatid, doon sa ating blood vessel. At ito po, mga kaibigan, ay bahagi ng ating circulatory system. Ang thrombosis, mga kapatid, ay nag-occur sa ating arteries, at kapag ito po hindi naagapan ay nadadamage sa pamagitan po ng sobrang deposito ng cholesterol, At ang tawag po dito sa ating term ay atherosclerosis, At itong mga fats na deposits ay atheromas ay nadidevelop doon sa mga arteries. At kapag ito po ay na-reduce ang ating diameter, di po ba yung aking example nga po yung pipe, yung water pipe, mga kapatid, so lumilit yung diameter ng ating pong blood vessels. At doon nga po, nagsisimula na po ito sa ating pagtaas ng ating blood pressure o your hypertension. Kaya nga po, ang mataas po na blood pressure ay nakaka-damage ng ating arterial wall. At ito po ay nagpo-form ng lesion na sabi ko nga sa inyo, atherosclerotic plaque. So ito po ay dumadami, nadideposit, nag-accumulate. At ang pinakamatindi nito, mga kapatid, pag hindi nga po nagapan ay heart attack. So nag-rupture po ito at ang blood clotting ay natitrigger. So nawawala
at hindi po dumadalo yung dapat na dumaloy na blood, at nahihirapan po mag-pump ang ating puso. Bakit? Sapagkat wala na pong dumaloy na dugo dahil nga po barado na po siya ng kolesterol. So kapag ito po mga kaibigan ay nag-build up na ito, so ang una nating mararamdaman ay meron tayong shortness of breath, mga kapatid, at makikita natin maya-maya po ang mga signs and symptoms na po pwedeng tayo po ay ma-heart attack. No, akala natin ay yung lang mga matataba ang na-heart attack, no? Meron din po mga payat, pero sapagkat sila po punong-puno din ng cholesterol, at the same time, marami rin po mga risk factors sa pagkakaroon po ng coronary heart disease. At dahil ito mga kaibigan ay kinakailangang ipakita natin ang malaking impact ng lifestyle change sa ating pong sa ating katawan. At naniniwala ako mga kapatid na mapiprevent natin ang iba pang damage magiging dulot ng mga cholesterol sa ating katawan. So symptoms number 1, no, kaya kailangan po, no, warning signal ito sa lahat ng po pwedeng posibleng ma-heart attack. Number 1, shortness of breath. So kapag ang ating puso ay hindi na makapump, no, ng dugo na kailangan ng ating katawan. So ang nangyayari po niyan ay mahihirapan po tayong huminga. So parang hirap tayo, kulang po ang ating hangin sapagkat hindi napakadaloy po yung ating blood doon sa dapat daluyan sa ating puso. Ang pangalawa po mga kaibigan ay heart attack. Ito po ay completely na-block ang coronary artery natin at nakakos po ito ng ating heart attack. Ang classic signs and symptoms ng heart attack mga kaibigan ay ito ay in-include ng crossing pressure sa ating chest at nagsisimulang sumakit dito po sa ating balikat, papunta po sa ating baraso mga kapatid, at tayo po'y nanlalamig at pinagpapawisan at parang hirap po tayong huminga mga kapatid. Yun po ay yun po ay signs ng heart attack. Pangatlo po, yung chest pain o angina. So, mayroon parang nakakapil tayo ng pressure sa ating chest. At pagkatapos po sa ating pong, at ang sakit po mga kaibigan, ay para pong nasa middle, no, left side ng ating chest. So, natitrigger po mga kaibigan ang pagkakaroon ng ganito dahil po sa ating physical at emotional stress. So, mga kaibigan, no, iwasan po natin ang ma-stress. No, at ngayon tayo na sa COVID-19, siguro naman po walang na-stress sa atin sapagkat lahat tayo na house arrest at talagang nabigyan tayo ng pagpapahinga, no, ng ating mga physical na pangangatawan. So at minsan po, kapag ka po ito'y angina, minsan bigla siyang nawawala at maya-maya po titigil po, no? Maya-maya babalik na naman. At parang sharp, no, nanggagaling po sa ating pong leeg papunta naman po sa ating baraso hanggang sa likod nito. Yun po mga kaibigan ang mga signs at symptoms mga kapatid ng ating coronary heart disease. So pasensya na po, no, hindi po ako may sabi nito. Ito po ay nasa mga medical journals na ating nabasa. Women are somewhat more likely than men are to experience less typical signs and symptoms of heart attack. Bakit po mga kaibigan? Sapagkat mapapansin natin na ang mga kababaihan nga po ay karamihan sa kanila po ay nakakapag-express ng kanilang deepest emotion. At minsan po mga kapatid, kapag ka po ating sinupress ang ating nararamdaman, ito po mga kapatid ay hindi magandang senyales at baka tayo po ay mapahamak pa sa lahat ng ating po mga ginagawa, no? So ano ang causes ng ating mga sakit sa puso? No? Puwera po ang rheumatic heart disease. Ang rheumatic heart disease po ay ito ay dahil sa mga sirang ngipin at doon po sa ating tonsillitis streptococcal, no? Yun po ay rheumatic heart disease. Itong ating pinag-uusapan po ay coronary arteries at saka po thrombosis. Ano po? Okay. Ang coronary arteries disease, mga kaibigan, ito po ay nagsisimula sa damage at injury po ng ating mga inner layer ng ating coronary artery. At hindi natin napapansin, ito yung maaaring nagsimula pa sa ating bata. So may mga factors katulad nito. Pagsisigarilyo. Akala natin, no, ay exempted na ako kasi ako naman hindi nag-smoke. Pero ako ay second smoker. O, pangalawa yan, ano?
Git pa dito, halimbawa nagbubuntis ka, nagsisigarilyo ka, o nakakaamoy ka ng ng smoke po, no? Yang mga yan po ay posible po ang ating anak. Lalo na po ang nanay ay nag-smoke, mga kaibigan, 80% ayon po sa mga medical journal, apektado po ang puso ng ating anak. Lalo na po sa panahon na nadidevelop po ang fetus at nadidevelop po ang ibang organs ng ating anak. So, pangalawa po ay high blood pressure. So, pangatlo ay high cholesterol, mga kapatid. Pang-apat po ay diabetes at insulin resistance. At yung sedentary lifestyle, yun, nakaupo ka na lang, wala kang ginagawa, wala kang ehersisyo. Yun po mga kaibigan, ito ang mga causes at mga multi-factors po ng pagkakaroon ng coronary heart disease. So, ano pa mga risk factors? Obesity, no? Kapag kayo mataba, sobrang taba, mga kaibigan, no, talagang hirap mag-pump ang ating puso. Siyempre po, kapag kay diabetes, ang isa sa mga komplikasyon ng diabetes ay heart attack at saka stroke. At isa rin po yung renal failure, no po, pagkabulag. At sinasabi natin mga kaibigan, inadequate natin ng mga exercise. So ito po mga kapatid ay masasabi natin na kailangan natin makita mga kapatid na ang kahalagahan po ng ating ehersisyo. So, high intake ng sugar, lalo na po ang mga refined grains, ang hilig-hilig nating mga Pinoy, ay ang sarap naman, bigas na puti. Naku, puting-puti. Ito ang bibiling ko. Ang hindi natin alam, mga kaibigan, wala na pong sustansya yon. Nawala na ang rice bran, nawala na ang balok, nawala na po ang pinakamasustansyang part sapagkat ilang beses giniling sa rice mill. No, ang tumataba ay baboy. Kasi pinapakain yung darak sa baboy. Pero yung darak po, pwede nating gawing tea. Gawin nating pinakakape, mga kapatid. At yun yung ginagawa ko, no? Okay, kapag ka po tayo ay sobrang ating pulse, no, yung ating pulse rate po ay 80. Ang ating pong buhay ay masyadong stressful, ano po? At hindi tayo masayahin. Lagi tayong bugnutin, lagi tayong mainit ang ulo, no? At po pwede rin po risk factors ay ang hereditary predisposition. Alcohol use, yung pag-inom ng alak, pag-inom ng kape, kahit po mga decaffeinated, akala natin, ano, ay decaffeinated ito. Mga kapatid, pwede kong turuan kayo ng masarap na kape. Kape number 1 ay barley. Masarap po yan at marami pong barley na available sa Pilipinas. Kape number 2, soy coffee o yung soy beans. Kape number 3 na napakasarap at yung po'y gamot pa sa sumasakit ang tiyan ay siyempre po ay bigas. Ano po mga kaibigan? At ang pang-apat na pwede nating gawing tape ay siyempre po yung darak na tinatapon po at pinapakain naman sa mga baboy. No? Hindi na alam ng tao naroon ang sustansya. So yun sa halip na bumili tayo ng kape, 4-in-1, 5-in-1, 3-in-1, yun na nga po ang nasabi ko, no? Iwasan natin ng kape. Pang-apat, ito po, smoking. No, napakatindi po ng smoking, mga kaibigan. Hindi lang po sa puso, hindi lang sa arteries natin, sa ating lungs, esophagus, mayroong mga lip cancer, tongue cancer, no? Larynx cancer, esophagus cancer, lung cancer. No, nakakaawa naman po at siyempre po kasama rin po diyan ang ating brain. No, at maling posture, no po. At saka yung pong low vital capacity, lack of exercise po, at yung pong sobrang dagundong ng mga palabas at dagundong po ng mga pinapakinggan ng mga music. At napatunayan po sa isang pag-aaral na nakaka-apekto po pala sa brain, sa ating puso, at the same time po mga kaibigan, ang malalakas na music na ito po ay hindi po mga music na pang-religious. At kahit na religious, kung mayroon po yung mga drums, mga kaibigan, ay dapat po natin siyang iwasan. No, marami pong pag-aaral dyan at ako po ay saksi ako dyan sa isang nag-graduate po sa UP na ang kanyang dissertation ay tungkol sa music at sa mga halaman. So talaga pong nangamatay ang mga naroong halaman at mga bulaklak sa isang room na kung saan ay araw-araw ay pinapakinggan sa kanila ay mga metal music, no? Yung mga may drums at mga malalakas, loud, ano po. Pero doon po sa isang room, no, ay naroon naman ang mga bulaklak na halaman, ang pinapakinggan po na may mga classical music
at saka mga mellow na religious. Aba, nagulat po. Lahat na sa isang room na metal at mga non-religious song, patay lahat. Pero dito po, naglaguan at nabuhay sila. So at the same time, mga kapatid, likewise sa ating puso, sa ating brain, kawawa naman po ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu. So overweight at hereditary po, no? Next. So ito po ang 30% chance ng sudden death, no? Tandaan niyo to, 30% po ito. Kapag ito ay nanatili sa ating lifestyle, number 1, elevated cholesterol. So kapag po sobrang taas ng cholesterol, chance mo 30% malapit ka nang mamatay. So, meron tayong choice, mga kapatid, na mabuhay at ma-enjoy natin ang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. 30% chance ng sudden death ay ang smoking, no? Kaya nga po tayo ay may tinatawag na SAD-free. No po, ang ibig sabihin, smoking, mga kapatid, alcohol, drugs, sabi namin, say no, mga kapatid. Let's quit. So, ibig sabihin po, ay umpisahan na po natin. Kung ikaw nakikinig ngayon na nag-smoke ka, kawawa naman po, lalo tigit, yung nakakaamoy. No, sila yung second smoker. At mabuti pa nga yung yung nag-smoke, pero higit sa lahat yung mga nakakaamoy po, no? At ngayon po, napatunayan po, no, sa isang definition, hindi lang pala second smoker, third smoker pa. Ibig sabihin po, mga kapatid, halimbawa, ako yung nag-smoke, smoke ako. Yung aking inupuan, yung kortina, yung lahat ng yon, mga kapatid, at may pumunta doon, sila rin po, apektado po. At ang pangatlo, 30% chance ng sudden na kamatayan, mga kapatid, ay ang pagkakaroon ng high blood pressure. O, maniniwala ba kayo sa aking edad na ito? Since high school, no, ako hanggang ngayon, 90/60 po ang aking blood pressure. At purihin ng Panginoon, natutunan ko po ang lahat ng tamang lifestyle sa pagiging isang Adventista ko po natutunan to, mga kapatid. So ano pa po? Ang causes ng high blood pressure, ito na, ang mga dietary causes natin. So something to do with our diet, mga kapatid. Presence ng mga meat, milk, egg, cheese. At maniniwala ba kayo, ang pinaka-culprit ng pagkakaroon po ng breast cancer ay cheese. Ang pagkakaroon po ng prostate cancer, ang kanyang tunay na culprit ay eggs. So, maniwala ba kayong gano'n, Pero ngayon po, ang pangunahing ulam marahil ngayon ay puro itlog, Hindi ko hindi ko ma-judge, pero mga kapatid, it's about time for us to change our diet. No, pang-apat ay yung pong mataas ang ating fats, sa ating mga pagkain. Alam niyo po, marami ngayon gustong-gusto ay mga bulalo, balatang manok, at yung mga iba't ibang mga street foods na nandoon lahat ang klase ng mga pagkain na mayaman sa kolesterol. At higit pa sa lahat doon, ang mataas sa uric acid, Kaya po marami talagang nangyari sa ating bansang Pilipinas na bawat bayan, minsan nga po hindi lang po bayan sa isang maliit na barangay ay meron na rin po ngayong mga dialysis center, sapagkat nagdamihan po, hindi lang apekto ng puso, naapektuhan po ang kanilang mga kidneys. Bakit? Dahil po isa yon sa komplikasyon ng diabetes. At siyempre po, sinasabi ko, inuulit ko lagi ito, ang mga table sugar, mga refined foods, At nakakatawa, nag-bake ako ng tinapay. Nag-bake ako, vegan bread, At dumalo dito ang aking pamangkin. Sabi niya, takam na takam ako sa iyong ginawa, tita. Pero nang tinikman niya, ano ba to? Walang lasa. Abay, siyempre, yan ay whole wheat flour at walang asukal. Talagang hindi ko nilagyan asukal. At nilagyan ko lang po ng kapatak na maple syrup, stevia. Pagkatapos po ay konti lang, siguro po isang drop lang ng stevia, Pagkatapos konting Himalayan salt. Mga kapatid, yeast, yun lang naman ang kanyang main ingredients, At sabi niya, pero bakit ganun? Nakakadalawang kagat pa lang daw siya, busog na siya. Kako, syempre, siksik kako yan sa sustansya kako.
So tayo, mahilig tayo. Ang sarap naman. Naku, puting-puting tinapay. Di ba ho? Puting-puting rice. Wow, ang sarap naman. Hindi natin alam. Puro sugar na ho yun. At wala na pong sustansya. So, at marapat din po, no, sa pagkakaroon din po ng high blood cholesterol po, ay dahil din po sa paggamit ng mas maraming asin. Akala natin, basta asin lang. Hindi po. Lahat po ng dilata, lahat ng mga lahat po ng mga processed na pagkain ay mayaman po sa sodium. Kaya nga pag kayo bibili po ng mga nakanata, nakasachet o anuman, nakagarapon yan, tingnan ho ninyo ang nutritional facts. Aba, napakadami pa lang itong sodium. O, di ba? Napag-aralan po natin sa mga nakakaraan na ang atin lang pong dapat na pinaka-sodium, di ba? Ay ilan lang po? 1,500 mg. So, ibig sabihin po, no, milligrams, hindi grams, milligrams po yun. So, ganun lang po sa isang araw. Kung nagtoyo ka, nagbagoong ka pa, kumain ka pa ng sitsirya, umorder ka pa ng french fries, puro yan, tapos nagprito ka pa ng hotdog, tapos nagprito ka pa ng manok, o tagtad na po yun ng sodium, tagtad po yun ng fats, no? Pasensya na po, pero talagang ito no? At mga tsokolate, colas, at ibang klase po ng mga teas, at ang alcohol. So ito po ang causes ng high blood at cholesterol po, no? So anong prevention at treatment na gagawin po natin kung sakali na mayroon na po tayong ganun? Okay, tandaan natin, ito ang mga diet to lower our cholesterol. So ito tandaan natin to. If you are even 10 pounds overweight, tandaan na to, you have a greater likelihood of getting high cholesterol. So kinakailangan ayusin natin ang ating diet. Pasensya na po sana kopyahin nyo to. Number 1, prutas. All fruits, including olives and avocados. Ang kinatakutan daw ng iba, ay ang avocado daw, napakataas daw ng fats niyan. Mga kapatid, lilikha ba ang Diyos ng prutas? Yun lang po, lilikha ba ang Diyos ng prutas na mataas po sa cholesterol? So, yun po ang question, Tatandaan natin, Genesis 1:29. Okay, vegetables. Lahat ng klase ng ating vegetables, greens at saka herbs. So, pwede po tayo dyan, na gamitin po natin ito sa ating mga pagkain. Okay, legumes. Lahat ng klase ng peas, lahat ng klase ng lentils, garbanzos, munggo, dilaw man yun o green. Yung pong kagyos, yan po, masarap po yan. Wow, napakasarap po yan, masustansya po yan. At masasabi natin na ang Pilipinas ay mayaman, sa lahat ng mga gulay, prutas, nasa Pilipinas po, mga kapatid. At tubers, tulad po ng ube, gabi, at oraro. Ano pa yung isa pa na, masarap po yun na ginagawa pong, yun, parang, ginagataan masarap po yun. Rutabagas, yan po, cereals. Kung meron pang cereals, ay whole grains po ang ating gagawin. Kaya pag bibili, halimbawa po, ay gusto ko ng oatmeal, ang bibilin po ninyo ay yung hindi po yung 1 minute, 50 seconds ay lalagyan ng tubig. Yung po mga kapatid ay hindi na po siya high ng fiber. Pasensya na po kung tayo po ay bibili po ng ating mga oatmeal, ay yung ocean. Kasi po yun talagang napakataas, buo-buo pa po yun, mataas po ang fiber po noon, Nuts and seeds, walnut, almond, kasoy, mga peanuts, mga pecan, at kung wala po naman tayong ganito, ay di katas-taasan po ay kasoy. Maraming kasoy sa Pilipinas. Marami rin po tayong mga mani. At ang mani po ay hindi po yung binibili natin sa lako, binibili natin sa mga kalye na talaga pong isang buwan nang pinapagiling, ikot-ikot po ang mga sinangag na mani sa mantika, na ang mantika pong yun, mga kapatid, parang awa nyo na, dapat wala na sa ating kumakain ng sinangag na mani sa mantika. Doon po sa mga nakikita ko, talaga naman lahat, tad-tad din ho ng asin. At ilang buwan na po yung ginagamit, nire-recycle po ang mantika. Mga kapatid, hindi ba natin alam, yung po pinanggagalingan din po ng mataas na kolesterol at sa pagkakaroon din po ng cancer.
So akala ho natin basta-basta na lang yung mga pagkain. Kaya kung ako'y kakain po ng peanut, yung mali po, ay gusto ko po yung may balat, yun po. O ang ginagawa ko doon, ini-steam ko. Hindi ko po nilalaga sa tubig. Steam ho ang mas maganda. No? At kung maaari po, kapag ni-steam po ninyo ang mani, nilagang mani po, ilalagyan po ninyo yun. Alam nyo, ang pinakamaganda po pag maglalaga po ng mani ay dahon po ng suha. Dahon ng suha, lalagyan nyo sa steamer. Yun ho. Mayroon pong soothing effect po yun doon sa ating pong katawan. So, yung dahon po ng suha. Minimal po na mga therapeutic diet, no? So, yung mga basic lang po sa daily. So, sa isang serving po natin ay prutas. Isang serving po ng ating gulay, no? Ito na. Pinapakita ko na sa inyo yung ating, kumbaga po, meal plan natin. Legumes. 1 serving po ng beans or garbanzos po, napakataas po. Sa lahat po ng mga peas, no, legumes, ang garbanzos, no, garbanzos, followed lentils, no, cereals, mga kaibigan, at yung pong desires ng mga tulad natin ng mga kamoting kahoy, yung ating kamoting baging o balinghoy or kasaba, yung pong gabi, nako, matitinda po, sobrang tindi po ng kanila pong sustansya na kailangan ng ating katawan. Ang ating mga unang mga magulang, ang pagkain po nila ay puro root crops. At nung unang araw, 40 years ago, ang pagkain ng mga Pinoy ay puro po root crops, Tapos nang pumasok sa atin dito ang western diet, like yung pong alam niyo na, hamburger, fried chicken, french fries, yung nachos, kung ano-ano pa, maraming yan. At grabe po ang mga preservatives na yan, mga mantika, asin, asukal, Dunkin' Donut, yung mga yan, tad-tad ho yan ng asukal. So ako'y nakikiusap, mga kapatid, kung mahal natin ang ating sarili, sana ipamper natin ito ng mga karapat-dapat na ipapasok natin sa ating katawan. Katulad po ng tamang pagkain, tamang inumin, mga kapatid, at mga bagay na pwede nating makain pa doon sa ating po mga garden. Ang garlic, mga kaibigan, ay ito'y napag-aralan po, ang aking reference ay medical science research. Sinasabi po dito na ang garlic o bawang, inhibit niya ang synthesis sa ating mga liver at nag-i-increase ito ng utilization ng serum insulin. Kaya po ang bawang ay mahusay po sa diabetes at mahusay din po sa ating puso. At sinasabi nga, mga kaibigan, na isa pang pag-aaral to noong 1994 ng Lawrence Review Natural Products, napatunayan po na ang garlic po, mga kaibigan, ay naglo-lower ng cholesterol at ng ating glycerides ng 20 doon sa isang experiment na ginawa, 20 healthy volunteers na nag-take po sila ng garlic oil, pwede rin pong garlic na yung pong sariwa, at napatunayan na bumaba po at talagang na normal po ang kanilang cholesterol, pati po ang kanilang sugar. Nasa pa rin po, mga kapatid, na napaka-importante yung ginger root. Minsan atin din pong kumbaga hindi binibigyan ng pansin ang ginger root, itong hawthorn berry, So may katapat naman po sa atin ang hawthorn berry na yan. So po pwede po sa atin, mga kapatid, ay duhat. Tayo ewan ko ba kung may duhat pa ngayon, Kasi nung bata pa ako, ay umaakyat ako ng duhat, puno ng duhat doon sa ating lolo, At talaga namang isang basket na duhat ay napakatatamis po, So yung pala ay kailangan ng ating katawan. Myrrh at psyllium at turmeric, Mula po doon sa ating luya, iba pa po yung luyang dilaw, which is turmeric. Kasi po ang turmeric, ang pinaka-classic na chemical na nabibigay ng turmeric, which is kasama rin po dyan sa ating anti-cancer po yan, ay yung curcumin. Yan po ang elemento po ng turmeric. At kapag po tayo, mga kaibigan, ay gumamit nito, talaga pong bababa ang ating cholesterol, matutuno pong ating cholesterol. And at the same time, mga kapatid, yung kayin, yung kayin po ay mainam din po nating gamitin yon, yung siling labuyo. At mapansin natin ang luya, mga kapatid, na ito ay bayuhin lang natin sa ating mga gulay, di ba?
Hindi mo kailangang maggisa. Pwede naman pong gumawa tayo ng tinolang walang manok, nilagang bakang walang baka, no, sinigang na walang isda. So ibig sabihin, ano natin at ang pinaka templadong masarap po na kailangan ng ating katawan ay paggamit ng luya. At sinasabi po mga kapatid, nakaka-lower ito ng ating cholesterol at nakakapag-prevent pa ng colon cancer. Tingnan nyo, no? Marami pong mga magagamit tayo dito pero hindi po natin binibigyan ng pansin, sapagkat sa atin, mas gusto natin yung mas madali ang pagluluto. So, lahat na lang po ay nakalata, lahat na lang kaya ay nakapackage, lahat na lang nakaganoon. So, hindi natin napapansin na ang Pilipinas, ang ating mga garden, kung wala man tayong garden, katulad ng aking ginawa, meron po tayong mga bottled water na mineral water, gupitin natin yun, ihang natin, lagyan natin ng lupa, at makakagawa tayo ng pechay. Iba't iba pong mga gulay na kailangan natin, kahit ang luya, kahit po ang sibuyas, kaya pong mabuhay sa ganoon. So ito po mga kaibigan, ang kailangan natin salip na tayo po ay uminom ng katakot-takot na gamot at ito maraming mga side effects sa ating katawan, ay meron naman palang ibinigay ang Panginoon para sa atin, ma-prevent natin. Next po, ang prunes. Ang prunes po mga kaibigan, hindi lang sa maglilinis ng ating large and small intestine, magpa-wash out ng ating mga uric acids. Ang prunes din po ay nakakatulong sa pag-reduce ng cholesterol. At napatunayan po sa isang pag-aaral mga kaibigan, nang sila kumain ng 12 prunes, isang bawat araw po, talagang na-reduce ang kanilang cholesterol. At mga kaibigan, talagang na-normalize na ito. So, kailangan po natin ng prunes. Kung sa Pilipinas ay wala namang prunes, meron naman po tayong prune juice. So, yung prune juice po na yon, nasa kung ginagamit din po sa ating miracle tea. Talagang, panlinis talaga yan ng ating mga system. Pati po ang uric acid, masasama po sa ating mga dumi. Kaya importante po yun. At itong prunes ay rich in iron at saka rin po source ng beta-carotene. Ang isa pa rito mga kaibigan ay yung purple grapes. Dahil mahal po naman ng ubas. Sasabihin ko sa inyo, meron naman tayong katapat ng ubas. Katulad po ng hawthorn berry. Kung ano yon? Okay, syempre, duhat. Kaya po, ang duhat po ay hindi dapat nating wag pansinin. Ngayon kasi, ang mga bata, ang kilala po nilang prutas, ay alam nyo na. Alam nyo kung anong number 1 nilang kilalang prutas. Di syempre po, ubas, mansanas, oranges. Hindi na nila kilala ang duhat. Hindi nila kilala po ang kamatsile, which is rich in vitamin C. Hindi nila kilala po ang siniguelas, rich in vitamin C at rich in vitamin A. Hindi na kilala yan. At yung kesa, ako, walang kakain yan. Siguro baka ako lang po. Pero napakasarap pong gawing pancake ang chesa. Kaya yung chesa po, hindi dapat po yung itinatapon. Bigyan nyo sa akin, mga kapatid, gagawa tayo ng pancake. Yan po ay aking dinidehydrate, mga kapatid. At pagkatapos, ginagawa ko po yung pinaka-chesa flour. Kaya kapag kayo gumawa ng pancake, napakasarap po ang pancake, nagawa po sa chesa. Pero anong ginagawa natin? So sa ating pong puso, alagaan po natin ito, rich in vitamin C, rich in beta-carotene, antioxidant mga kapatid, at ang pinya, mahusay din po yan. At higit sa lahat mga kapatid, sa ating pong pangangatawan, kailangan nating bigyan pansin po mga kapatid, ang lahat ng ating nabanggit na mga risk factors, Charcoal. Maganda rin po ang charcoal is to almost to eliminate ng ating po mga cholesterol, mga lipids, at yung mga triglycerides sa ating mga blood serum at liver, sa ating heart at saka brain, At napatunayan po na talagang nadoble raw po ang good cholesterol at bumagsak, almost total elimination ng bad cholesterol dahil po sa charcoal. Kung atin po yung ima-microscope, napag-aralan na ba natin ng charcoal? O kapag tingnan natin yung pong charcoal sa microscope, meron pong kanya-kanya yung anggulo at kanya-kanya pong angle po yan. Lahat po mag-absorb
lahat, no, mga toxin at iba pa. At kasama rin do ang cholesterol. So, maganda po ang ating charcoal. At ang charcoal po, tatandaan natin ha, 3 bagay lang po na pinaka the best na gawing charcoal. Number 1 po, ay eucalyptus tree. Yan po. Number 2 maganda po ay guava tree, no? Bayabas na tree, oh. At ang pangatlo po ay bao ng nyog. So yan lang po, no. At wag yung gagawin, bibili kayo sa palengke, iinumin nyo. So hindi po pwede 'yon. May kanya-kanya pong klase po ng charcoal na pwede nating inumin. Pero pagka po sa palengke, pwede natin yung hugasan, i-bake natin siya, pagkatapos po ay pagiling natin, hindi para inumin, para po yan sa external use only, no, yung sa palengke, kasi hindi natin alam kung anong klaseng kahoy yon, no. At the same time, syempre po, exposed na yan kung saan-saan, ay syempre po, na-absorb niya ng lahat ng dumi, no, toxin, mga plankton, lahat na yan, no, kasi exposed po ang uling sa ganun. Ito pa po mga kaibigan, isang pag-aaral din po ang napatunayan na ang isa raw po na 1 tablespoon na activated charcoal, 3 times a day po ito iniinom, ay hindi lang po ito nakaka-reduce ng ating cholesterol, kundi rin po ng katumbas po ito ay ang gamot sa pagpapababa ng cholesterol, walang iba kundi ang lovastatin. So, tinan nyo itong ating lovastatin na iniinom na drugs, mga kapatid, ang katapat lang po niya ay charcoal. So, mga kaibigan, nais ko po na sundin natin na hindi rin tayo sedentary life, ang exercise ay kailangan po natin. Kahit saan tayo naroroon, no? Kahit saan tayo po nasa bahay, sa labas ng bahay, pwede tayong makapag-exercise. Lalo na kapag sikat ng araw, vitamin D at the same time exercise, ay nakakatulong po yun ng malaki sa ating pong kalusugan. At tatandaan natin mga kapatid at kaibigan, ito ang ating i-avoid. Sugar, syrup. Yung pong mga iniinom ng marami dyan, yung chocolate milk tea, yung pong zagu. Nako, grabe po, aspartame po ang nilalagay dyan. Ibig sabihin, yung mga corn syrup na yan ay hindi talaga corn syrup, no? At yan po ay delikado sa pagkakaroon po ng Alzheimer's disease. Kaya po mga kapatid, ingat-ingat lang po sa pagkain natin sa labas. At wala na pong gaganda pa ng ating mga pagkain ay kasama ang pamilya sa loob ng tahanan na nilinang ng ating kamay ang ating mga garden para maging pagkain sa buong pamilya. So, atin din pong i-avoid hanggat maaari po ang honey. Lalo na po yung honey ay, minsan po ang honey kasi ginawa lang po ng mga tao, asukal, at hahaluan lang konting honey. O yan, honey na. No? So, madali naman matest po ang honey. Pero honey po, maganda rin po yan sa ating katawan. Pero at the same time po, dapat po tayo mag-a-avoid kung ang ating pong problema, mga kapatid, ay sa ating pong cholesterol. So, ang molasses ay galing po sa tubo yan, Hanggat maaari, ililes po natin yan, i-avoid natin. Lalo na po ang oil, margarine, butter, at alam ba ninyo, kapag bumibili kayo ng tinapay sa labas, baka hindi nyo alam, ang isang component po ng tinapay sa labas ay gumagamit po ng lard. At ang lard po ay galing sa taba ng baboy. Kaya akala natin, parang ang sarap nito Hindi mo alam, nakakain ka po ng taba ng baboy. Dahil karamihan po, 85% ng tinapay na gawa sa labas ay meron pong lard. At ang lard nga po mga kaibigan, para raw po sumarap ang tinapay ay merong mantika ng baboy. Meron din naman pong vegetable lard. Kaya lang po, sa karamihan po, mas gusto nila ang lard na galing po sa taba ng baboy. So, please, mas maganda po talaga, kamote, balinghoy, saging, yan. Iwasan din po natin yung peanut butter, lalo sa mga cholesterol. Kasi nga po, mga kapatid, ang peanut butter sa labas ay kakaiba po sa peanut butter na ginagawa natin, sapagkat meron na rin po sila mga preservatives at tagdag po yun na sugar. Dapat wala tayong animal products na pinapasok sa ating katawan.
at kasama rin po ang mga dairy products, alcohol, caffeine, at mga strong spices, no? Ang isa sa mga iwasan po natin na strong spices po, pasensya na, ay ang ano po, yung ating black pepper o yung ating paminta. No, hindi po ako sa nagbabrag. For 30 years, ako po ay pinahintulot ng Panginoon. Hindi na ako, nabasa ko ito sa Spirit of Prophecy. So, since in the time immemorial, hindi na po ako gumagamit ng paminta. So, yan po, yung nag-iisa lang naman po yun na dapat nating iwasan yung pamintang iyon, mga kapatid. At dapat po ay ating pong ibalanse ang asin na kailangan po nating katawan. Kailangan po natin ng asin din sa katawan, pero hindi po doon sa puntos na nasobrahan tayo dahil nga po ang ating mga pagkain ay may mga preservative at process. Yan nga po, itagtad talaga ho yan ng sodium.